Praise the Lord. Isang magandang araw, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon o magandang gabi sa ating lahat. Sa pangalan po ng ating Panginoong Jesucristo ay atin pong bubulayin ito pong patungkol sa the doctrine and teaching of Jesus Christ. Basahin po natin yan sa Juan. Ang kapitulo ay 7, talatang 14 hanggang 16. Now, about the midst of the feast, Jesus went up into the temple and taught. Datapot ng ang kapistahan ngayon nasa kalagitnaan na ay umawon si Jesus sa templo at nagturo. Nagsipanggilalas nga ang mga Hudyo na nagsasabi, paanong makakaalam ang taong ito na mga karunungan, gayong hindi naman nag-aral kailanman. Sinagot nga sila ni Jesus at sinabi, ang turo ko ay hindi akin, kundi doon sa nagsugo sa akin. Kaya lahat ng sangkakristyanuhan sa mga kaibigan namin at sa mga kapatid namin sa Panginoon ay nagtuturo po lahat ng sangkakristyanuhan patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat lahat ay nag-aangking kilala nila ang ating Panginoong Jesucristo. Ngayon alamin natin yung salita sa ating teksto na ang Panginoon pala ay may doktrina o may turo. Kaya nga sabi, verse 16, ang turo ko ay hindi akin, kundi doon sa nagsugo sa akin. Alamin natin. Ano po ang ibig sabihin ng doktrina o aral ng ating Panginoon Jesucristo? Ang ibig sabihin ng doctrine o aral o turo ng ating Panginoon Jesucristo, sa salitang Greek ito ay didache, noun na ang meaning ay teaching, thought, doctrine. Kaya, basahin pa natin sa Mateo. Ang kapitulo ay, Mateo, ang kapitulo ay 7. Basahin pa natin. Patungkol po sa sinasabi ng ating Panginoon Jesucristo sa talatang 28. At nangyari na nang matapos na ni Jesus ang mga salitang ito, ay nangatilihan ang mga karamihan sa kanyang aral. Sa English ay, the people were astonished at his doctrine. Meron ho palang doktrina o aral ang ating Panginoong Jesucristo. At yung aral ho pala na yan ay may kapamahalaan, may authority. Kaya sabi sa verse 29, sapagkat sila'y kanyang tinuturo ang tulad sa may kapamahalaan at hindi gaya ng kanilang mga eskriba. Authority. For he taught them as one having authority. Kaya ang aral pala ho ng Panginoon ay may authority, may otoridad mula sa Ama. May kapamahalaan, may karapatan. Ngayon, alamin ho natin sa banal na kasulatan, sa mga kaibigan at sa mga kapatid natin sa pangalan ng Panginoon. May mga aral ho pala na mababasa sa Biblia, maliban sa aral na itinuturo ng ating Panginoong Jesucristo. Halimbawa, una, sa Biblia may mababasa tayo na aral ng demonyo. Kaya nga ang sabi dito sa unang Timoteo, basahin natin. Unang Timoteo, ang kapitulo ay 4, ang talata 1. Unang Timoteo, kapitulo 4, talatang 1. Ang sabi, ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Ano itong aral ng demonyo? Sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan na hiniruhan ang kanilang mga sariling budhi na waring bakal na nagbabaga. Kaya yan ho, ano pa, na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamang kapi
na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nangakakaalam ng katotohanan. Yan palang isang aral na mababasa natin sa Biblia, aral ng demonyo. Na anong sabi? Ang aral ng demonyo ay nasa kasinungalingan. Pagsasalita ng kasinungalingan. Nagsasalita at nagtuturo na bawal ang pag-aasawa. Nagsasalita at nagtuturo na pinalalayo ang mga tao para huwag kumain ng mga lamang kapi. Samantalang ang sabi ng Diyos ay pwede ho pala itong kainin, tanggapin na may pagpapasalamat. Ano pa ho ang aral pa na mababasa natin sa Biblia? Itong tinatawag na aral ng tao. Basahin natin yan sa Marcos. Ang kapitulo ay 7. Ang talata ho nito'y 6 hanggang sa mga sumusunod na talata. At sinabi niya sa kanila, mabuti ang pagkahula ni Isaiah tungkol sa inyong mga mapagpaimbabaw, ayos na nasusulat. Ang bayang ito iginagalang ako ng kanilang mga labi, datapot ang kanilang mga puso ay malayo sa akin. Datapot walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Nilisan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghawakan at ang